Ngayon, Sir Buddy, makikita niyo po kung paano tanggapin ng goats yung mixture. Noong una, experiment lang din eh. Kakainin kaya to? Oh. Tapos, yun, kinain naman po. Noong una yan lang, hindi po nila kakainin pag yan lang. Pag weeds lang, ayaw nila. Hindi nila kakainin. Dapat lagyan yan, or asin tsaka molasses. Ayan. So, mini-measure din ni Kuya yung dami na ibibigay niya. Oo. Alam mo, napakalaking farm po eh, no? Mini-measure po eh. Pag lumaki, at least sanay na, Sir Saan? Buddy. Nasaan yung go? Dito. Okay. Tama yun. At least na calculated lahat. Opo. Ay, ito po. Makikita nyo sa mga goats, hindi sila payat sa age nila. Oh. Ayan. Ayan po. Gusto talaga nila, no? Nakain naman nila. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect is in its third year. Join us on August 8, 2026 at Elements at Centris. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer. We would like to thank the following sponsors: Broomsol, Bio and Fertilizer, Rural Bank of Angeles, Asil Laboratories, Tuburan Coffee and Tuburan 360, Rick Zwan, Mango Tours, Houston, Texas. See you at Agribusiness Connect Year 3. Register now! Ito pa pala, itong paleta. Oh, Galing po ito sa customer namin. recycle din, no? Recycle din, oo. Pati yung Ito galing sa dati naming baboyan, parang may cage din eh. Oo. Pinahati ko, so lipat na dito yan. Resourceful si Glenn. Oo. Yan po, pag walang pera eh, dapat maging resourceful. Anong breed ng mga kambing mo dito ngayon? Bower cross na po yung mga yan eh, doon Cross sa na kinuhanan ko. Bower cross sila. So, gagawin mong breeders to? Opo, sa December. Tapos ang pag-add po siguro ng breeders pa na babae by next year. Target ko 100 doe po eh, 100 doe level. So, pakita lang natin itong setup ni Glenford. So, tignan mo naman yung housing niya. Mga recycled materials, hindi niya kailangan bago, hindi kailangan mamahalin. So, yung mga bubong, saan galing yan? Ito po dapat ilalagay dun sa baboy namin before mamatay yung dad ko. Aha. Eh, parang 2 years na po nagsisit doon. Sabi ko, gawin ko ng bubong ng Ginawa mo kambing. na lang, Tapos itong flooring niya, mga paleta. Kasi nga, yung mga ginagamit doon sa tracking. Opo. Mga So, waste na din. Oo, mga waste nila sa tracking ng mga material. So, ginawa na lang niyang flooring ng mga kambing. Tapos itong mga anong tawag dito? Ano ba tawag dito? Fence? Ano ba tawag dyan? Dati parang cage to dati dun sa kabila eh. Sa kabilang piggery na dahil tinigil na. So, yung mga gamit doon, minmaximize din dito. Oo. So, yun, tignan mo, ito yung mga paleta. Minsan kasi yung mga nag-uumpisang magnegosyo, yung gusto nila maganda lahat, gusto nila So, pag nag-compute, ang taas-taas ng cost. Parang ang hirap-hirap bawiin yung puhunan. So, pati yung mga gulong nagagamit din. Pang patungan. Hindi lang maganda tingnan, pero okay naman. Okay siya. Glenn, ayan so, kita nyo yung farm.
Hindi kailangang mamahalin, pero functional, okay, practical. Tapos yung mga galing junk lang na ng mga ref, ginawang patubuan ng duckweed at saka Azola. azola. Ayan, So sobrang impressive kasi nga madami talaga yung hindi makapag-start mag-business kasi laging iniisip yung cost. Yung cost. Pero kung creative ka lang, magagawa mo to. Hindi, ang maganda actually, hindi naman ako naniniwalang wala kang pera. But more on practical, di ba? Yes, yes, Oo, practical. Yun yung maganda. Tsaka pinag-isipan po, Sir Buddy. Oo, pinag-isipan. Pinag-isipan talaga. Sige, puntahan natin. Itong susunod natin pakainin, Sir Buddy, is yung merong pure breed na barako. Mhm. So yung style ko, tulad din ng iba, gagamit ng magandang barako para sa herd Para development. ma-upgrade. Opo. Ready na, kuya? Ito po, repurpose din sa... Marami naman gumagamit nito. Sa mga pinang-change oil ng truck. Oh, galing ha. Ito po, sa lumang baboyan. So yung mga pakianan, mga drums na repurpose din, galing din sa Tracking. tracking din to. Pati yung parang base niya. Oo. Kaya yung mga tali din sa truck. Pati mga tali, lahat talaga. Walang kailangan gastusin. Konti lang. Sir Buddy. Lahat ng available, i-maximize. Hindi sila kumakain. Hindi kumakain. Ay, yung isa. Nahiya. Neya, Mapagalis niya kakain. Ayan. Ito po mga ready to breed na yun nandito, Sir Buddy. So more or less December, magkakababy na yung 7. Yan pong barako, okay, ano siya? Show type siya na kambing. yan. Oo, yan. Detalyehin mo lang. Tapos, hopefully, in 3 years, 50% ang herd, siya yung gene. Siya yung Opo. Ang ganda ng business model mo na naka-mindset ka pa rin sa fattening. Opo. Kasi yun yung kulang eh. Kasi kahit, Ang daming nagbi-breed, gusto nila Okay po magbenta yun. ng breed eh. okay din po yun. Pero, kung makikita niyo, sir, mas flowy yung isa eh. Tsaka parang sa baboy po, di ba? Mas puro mabibreed naman na yung mga baboy sa atin. Oo. Pero pangkatay pa rin eh, yung dulo eh. Tsaka ang laki ng demand for katay. Opo. Bihira po pala ng kambing para sa sa meat. Kasi Meat yung target. karamihan ang Breeder. breeding yung nila eh. Oo. Ang concentration nila eh. Bihira kung baka ang business model talaga, ang gusto, ang endpoint, meat. Meat, opo. So ngayon naman, ito na yung ng additional 20%. 20% Ng greens. ng greens. So nakahiwalay pala yan, hindi yun minimix doon sa azola and darak. Opo. Ayan. Yan yung fiber na kailangan pa rin ng rumen nila. Mm-hmm. Para hindi sila mag-bloat or acidosis. Ayan. So medyo So ano yan? Mangga? Opo, yung may mga mangga kasing Sir Buddy na wala nang bunga eh. Tsaka yung So parang prinuning mo na lang din. Opo. O kaya yung sanga na yung parang sobrang sanga na abot sa bubong, kinukuha po namin. Oh, I see. Tapos So dun gusto rin niya yan. kailangan po nila yan. Kailangan nila ng yan yung 3 leaves. Ewan ko lang kung nakain niya ng baka, Sir Buddy, ang dahon ng mangga. So yung system po dito is for goat talaga. Na 3 leaves, yan gusto nila eh. Oo. So anything, no? Anything. May mga ayaw sila, may mga bawal din daw po. Pero almost anything na dahon. Kahit yung dahon nitong buko na to, kinakain din nila. Gusto niya nakasabit. Oo. Ayaw nila nung sa lapag. Yun ang trust kasi nila sa LSU na wag doon sa magastos na setup. Okay. Baga sa ranking, yun ang pinakatama, Sir Buddy, na dito sa Pilipinas, yung region niya na yun. Sa experience ko.
Dati po, 100% yan. Tapos wala pang darak. So, dami. Yung pick up ko, pupunuin ko ng 3 leaves galing sa labas. Minsan saan ka nangunguha? Hindi naman tumataba. Hindi. Siguro kulang po yung kuha ko, Sir Buddy. Pero yan, ganda yung body score ng mga ito. Kung makikita niyo po, nandun sa kabila. So, low cost, minimal space, minimal labor. Pero kung sa mga viewers niyo po, Sir Buddy, kung may malaking space sila, mas maganda pa rin. Yung pinaka gusto ko yung yung practical, yung hindi ako. kailangan gumastos ng todo-todo. Sa bagay, kung ito po siguro talaga yung hindi ganitong repurpose, mas mahal po, no? Mas mahal. No? Pati po ito. Ayun, repurpose lang din yung sa baboy yan dati yun, yung plastic mat, doon, flooring. Tsaka marami rin po nagtatracking eh. Ngayon po, manipis na yung hindi na ganun kalaki yung tubo sa tracking. Unlike before. Ganun. Pero kagandahan naman sa part namin, nung time na maganda pa yung rates, is nakapag-establish yung parents ko. Dito siya sa kabila. Parang ganun ang business eh. Ganun. Kami nga, Sir Buddy, 1995 nag-start. After 13 years, doon lang kami nagkaroon ng bahay. Dati naka-apartment lang po kami. Parang doon lang gumanda yung buhay namin. After 13 years dito sa tracking. Tapos, yun nga, sabi Paano lang. napunta si father mo sa tracking business? Dito po kasi sa area na to, pansin ko rin hanggang ngayon, marami nagka-tracking. Tapos may tito siya na may tracking din. Tapos, eksakto po yung napangasawa naman niya, may logistics company sa Manila, sa may Quezon City. Parang isa sa pioneer, kasabay niya na LBC. Though hindi kami mismo may-ari nung yung forwarding business na yun. Kahit paano po na anuhan kami, parang nadami kami sa pag-asenso. Hindi man agad. Kasi yung tita ko po na sinasabi ko sa inyo, yung mayor nga po sa Pampanga, 80s pa lang mayaman na eh. Late 80s mayaman. Forward, consolidating sila ng kargamento. Parang LBC style. Hindi ka nag-consider ng ship? Ship, hindi po. Hindi ako exposed sa ship eh. Tsaka parang mas mababa yung presyo niya sa sa Katayan. Sa Katayan? Though mas daw po sila. Less sakitin? Less sakitin. Less sakitin. Tsaka ang ginawa ko po pala, Sir Buddy, bago ako nag-venture, hinanap ko muna yung dulo. So, kanino ko ito ibibigay? O kanino ko ibibenta? E nung nakilala ko po, So meron kang buyer na kumukuha talaga ng meron po, yung mga magkakatay. Taga saan yan? Taga Padre Garcia. Doon sa Padre Garcia. Actually, marami nga sila, Sir Buddy. Kumbaga, wala masyadong supply. Yun yung naano ko sa group. Totoo. Sabi niyo nga, paggagawa ka ng business, yung, parang hindi ko alam sa inyo sabi to eh. Yung dapat yung unique sa'yo, yung ikaw lang gumagawa. Parang gano'n yung goat ah. Ilan lang kami mag-goat? Sir Valerio. Napunta rin mo si Valerio. Sabi nga niya, ba't ka nag-goat? Konti lang natin nag-goat ah. Sabi niya. Ayan, tapos pinapayo-payuhan din sa Randy. Pero yun nga, Sir Buddy, konti lang po. Unlike sa ibang animals. Ayun pala ang focus ko si Sir Buddy, ang lunubian. Para siya na magpapadedes anak niya. Siya na rin. Para hindi na problema yung gatas. Less labor pa rin, Sir Buddy, yung goal. So madaling ikutin. Tapos na. Ewan po. Tsaka katabi lang ng bahay namin, Sir Buddy. Saan ang expansion mo nito pag dumami yung herd mo? Doon sa kabila, Sir Buddy. Sa kabilang lote Yung na? mga lalaki. Gusto mo papuntahin, Sir Buddy? Pwede. Sige. Si wife mo tumutulong sa'yo sa Oo. business? Sila po yung tumutulong sa akin. Tapos yung nanay ko, tsaka ate ko. Sa isang kaming tatlo. 4 pala. Saan dito kayo lahat? Hindi po, kami lang nung wife, Yung wife mo? Tsaka yung mother niya. Yung mami mo nasa... Quezon City. Naalala niyo pa pala yung mga episode, Sir Buddy, no? Oh, Grabe. Ang ng memory niyo? Sa daming video na yun? iba-ibang personality. Tawid na tayo? Okay. Tara.
Ito Sir Buddy, binili dati nung dad ko. Oh. Parang 250 lang, 250,000. Dalawa yun eh. Puntahan natin yung nilagyan ko na. Ito lalagyan ko pa ng mga asolat. Glenford, ikaw lang lalaki. Opo. Babae yung dalawang kapatid mo. Babae po. Bunso ka ba? Pangalawa po. Oo. Yung buhay po yung daddy ko. Mm. Ako hindi ko maintindihan yung mga pinagagawa niya sa akin na Na. sabi ko sa kanya nung college ako. Sige, dyan ako sa... Yung mindset ko po kasi nung college, dyan ako sa tracking. Oo. Sabi ko para diretso na. Oo. Ang ginawa niya po, pinaano niya ako sa labas. Pina-work niya Pinag-work ako. ka niya. Tapos pinag-business niya ako ng iba. Oo. Sabi ko, ba't ako tinataboy nito? Di nagalit po ako. Oo. Nung nagsimula ako mag-business, siya yung unang taong nandun sa pwesto. Oo. Todo tingin, todo bantay. Kumbaga, parang tinitraining lang po pala. Parang Oo. Para sinasabi. alam mo. Para alam ko po. Yun nga, Sir Buddy, nakaganda. Nung nag-work ako, alam ko na yung perspective ng employee. Mm. ito. Yan. Dati, Ay, sorry. dati siyang baboyan. Nire-purpose ko na, ayan, yung kukuhanan ng green, Sir Buddy. Sa likod. Oo. Hindi ko pa lang ulit inaayos to. Pero ang purpose nito. Yan. Ito. Hindi na kasi pwede magbaboyan dito, Sir Buddy. Oo. Yan. Yung purpose. Meron bang tubig sa kabila? Wala na. Ayun. Maluwang din ha. Oo. Mas malaki to. Mas malaki, oo. Pero paano yan? May bubong. Paano yung sunlight? Asola po maganda dito. Maganda, asola. Indirect sunlight lang po. Ito pala, Jing. Pwede ka na kumuha dito. Ng mga yan, oh. O inubos mo pa yung mangga. Ayan, Sir Buddy. Sige. Kumuha ka niya na. Ayan, Sir Buddy, yung sinasabi ko sa inyong 20%. Anong dahon yan? Ano lang po yun, ligaw? Paper mulberry. Oh, kinakain din nila. Taas po ng ano yan, Sir Buddy. Protein. Tsaka calcium. One of the best yan. Sa ranking. Oh. Tapos wild lang? Wild lang po. Wild lang? Opo. Ayun pala dati, Sir Buddy, nag-try ako maglagay dito ng kambing. Oh. Hindi kaya, Sir Buddy, na marami. Mabilis maubos. Siguro 3. Kung 3 lang kambing mo, pwedeng iwan lang dito. Okay. Wala na. Uubusin niya talaga. Uubusin lang. Tapos lilipat dun sa kabila ulit. Hindi ganun karami maalagaan ko. Ayan. Ito po yung... Galing. Ito po. Pwede niyo... Ang dami nito. Dami po. Pag nagawa. Pag na ano. Nagpreno muna ako, Sir Buddy, kasi kada expansion may mahalagang pera. Na ano na yan, naging bahayan na, ano, kaya hindi ka na makaano. Hindi na. Nakakaya din. Pero dati, Jing, babayan, no? Kayo dito? May inahin din dito? 20. 20 inahin dito? Kala ko SLR kayo, Sir Buddy. Kahit digital. Nung dati, nung corporate, Ano yung SLR, ano siya, yung parang hindi na uso? yung, Itsura niya. hindi naman, iba yung purpose kasi. Okay. Pag corporate kasi malinis, maganda, pulido, yan, SLR. Pero pag vlogging kasi no need eh. Oo nga po. Saka mahirap, paano ka susunod-sunod ng every time nagdi-defocus yun. Oo nga po. So ito yung, anong pangalan nito? Paper mulberry. Kusa lang tumutubo. Wild lang siya, Wild. pero Mataas mataas, sa yung nutrients. Protein tsaka calcium. niya. Bilis Galing, din. no? Oo. Paano mo naman napag-aralan to na magandang ano to? Yung mga gamit po ako ng Google AI, pinipicturean ko, tapos Oo. kinaklasify na niya. Ah, Tapos nung binigay namin sa kambing, gusto. Gusto niya. Gusto to, Jing, no? So marami hindi nakakaalam nito. Baka nakaalam din po ng mga nasa bukid. Ay, sa iba po ba, hindi ginagamit to? First time ko lang makita. Okay. Damo lang po yan sa kalsada. Ay. Invasive nga po yan, sabi nila eh. So prune ka lang ng prune. Prune lang ang prune. Ito yung 20%. Mm-mm. So ito yung next na ano. So gagawing azola. Azola pan. In preparation dun sa sobra-sobra na to. Sobra-sobra na. Pero target ko nga po, 100 daw level. Oo. Kumbaga, yun yung pangarap natin. Malaki rin ba yung ano mo, investment mo? Meron. Kahit na repurpose. Meron din ganyan. po. Meron din.
Meron din. Kahit di siya ganun ka, pero hindi ganun kalaki, Sir Buddy. Mga ilang percent yung natipid mo? Natitipid mo? Sa lahat-lahat 70? 70%? Opo, pag kinumpit ko, parang nasa 70. So halos yung stocks mo na lang ang ano mo, ang cost mo. Oo, opo. Wow. Kasi yung land naman, existing na eh. Pati yung doon. Ito, bakante. Ano mangyayari dito? Oo. Wala namang ano sa kotse, Sir Buddy. Hindi pwede makadaan kotse. So yung naisip ko nga pong business, yung or hobby, is yung connected sa anong meron ako. Tama. Hindi yung pinilit ko lang or nilayo ko po. Galing. Impressive. Thank you, Sir. Impressive. Buddy. Maganda. Hindi pagandahan ng space. Yun naman kasi dapat talaga eh. Oo. Ano ko nga, Sir Buddy, yung sa hito. Yung Oh. sabi niya, bakit hindi pwede puro pigs? Hindi mo kikitain. Parang ganun pa, di ba? Yung sinasabi niya. Ah. Parang farming in totality, ganun eh. Tsaka yung mag-iitik na, ay yung magbabalot ba yun? Pinuntahan nyo kahapon. Oo. Gumagamit pa siya ng Gumagamit pa siya ng use Use oil. ng pinag-change oil land. Oo. Sabi ko, yaman na nito. Pero grabe naman yung dami ng need niya, di ba? Ayoko. Nung oil na pinapurchase niya, Kahit pala mayaman na, Sir Buddy. No? simple lang din siya. Opo. Ang talino niya rin, Sir Buddy, hindi na siya nag-farm, no? Hindi na rin siya nag-farm. Bili na lang. Hindi Kasi talaga. kung magpa-farm siya, Mautak mabubulunan din. Kulang eh. Opo. Hindi kaya ng supply. Yan ang demand pa pala. Dari mo 20 farmers yung kinukmuhanan niya. Yan, ito yung Sir Buddy yung Ito rin, ipil-ipil. ipil-ipil. Yan, hinagis mo lang yata, Jing, o tinanim? Jing? Tanim? Yan. So gustong-gusto rin ng ng kambing Opo. Glenford. Gustong-gusto niya yan. Yan, Sir Buddy, ang katumbas ng nutrient level halos ng floating plants. Oh. So pareremihin mo rin to. No need na. Pwede pa, opo. Palitan ko yung mga yan eh. Kasi slow growing, sabi ni Sir. Yung sa CLSU. yung maded agua. Opo, slow growing siya. Ang gagawin ko pala yung Mombasa grass po. Oo. Ayan. Yan, saging, pwede rin po sa kanila, Sir Buddy. Saging. Oo. So yung piggery po dito, hindi naman siya naabutan ng ASF. Aha. More on sa pricing talaga kasi sa mahal po ng feeds. Mahal ng feeds. Kaya hindi na kami naglaro sa ganun. Though mas, po yan, yung mga kaibigan ng tatay ko, nandun pa rin sila. Yan, ito po yung dating piggery. Laki pa pala eh. Anong gagawin mo dito rin? Wala pa po eh. Pero bala Ito yung expansion ng goat. Opo, yung mga fattener. Partner, malaki. Dito na. Tsaka wala masyadong bahay. Oo. So, andito naman tayo ngayon sa dating piggery Opo. na ngayon ay on the work na i-convert into grow out or fattening, Fattening pen ng goat. Fattening pen ng goat. Opo. So, maluwang, madami ka rin may lalagay dito. At least, no, hindi minamaximize mo lahat ng space. Opo, Sir Bad. Pagka yung mga anak na lalaki, dito ko na papatabain. Kasi itong mga to, makagawin ko ring panda. Panden. Pan din ako. Kasi may indirect light pa rin. Oh, I see. So, dito muna yung goats. Goats, baka dito po. Dito. Baka dito, sa space na to. Elevated pa rin yung papagawa. Ay, itataas mo rin. Nice. Ang dami pang space na i-utilize. Ang dami pang pwedeng gamitin na Sir Ang Bad. dami pa. Tsaka tawid lang po. Tawid kalsada lang. Oo. Magkakatabi lang lahat. Magkano ang benta mo ng Per goat kilo? first slaughter? Per kilo ba nila Per binibili? kilo po, isa slaughter. Magkano Sa nila binibili? 230 to 250 po. Live yun? Live weight sa lalaki. Yung mga nagbe-breeding, Sir Buddy, okay din yung approach nila eh. Kasi yung time nila hindi sayang. Tapos mahal nila na benta. Kaso parang hindi ang doon, hindi lang maramihan. Oo. Baka okay din At sa saka kanila. parang hindi daily na may sale ka. Opo, hindi pwede. Parang nagwa one time, big time ka lang din. Oo nga po. No? Siguro may iba rin silang income, Sir Buddy. Oo. Habil na lang. May ibang business.
Parang sa aso na lang sa kanila po yun, yung mga dog breeding. Oo. Ito pala Sir Buddy, yung indigo fera na natira. Nagpakalawala kasi ako dati dito eh. 1 month lang, ubos nila. Hindi mo na pinadami yan. Pinadami po dati. Kinain ng ano, kinain ng kambing yung iba eh. Hardware ba yung sa in-interview yung bilyonaryo? Kay Sir Ricky, Opo, hardware siya. ano lang niya yun, parang front, hindi yun yung main. Main niya yung paggawa ng malengke. Hindi rin. Isa sa malaking business niya, yung gumagawa ng palengke, gumagawa ng mga warehouses for Local rent. housing? Tapos sabi niya, dapat daw kung mag-business. Ano yan? Yung sabi niya, 3 lang ang need para yumaman ka. Oo. Utak, Utak. yung guts, lakas ng loob, Opo. connection. Yun lang. Kailangan. Hindi kasama pera eh, no? Sir Buddy? Hindi kasama yung pera. Sabi niya sa akin, ang dami mong connection. Oo nga po. May, Ano ko yan? may utak ka naman. Pero wala kang guts. Ay, gano'n. Hindi ko po narinig yun. Parang sinasabi lang niya. Off-cam. Ba't di mo kinonect? Yung sabi niya eh. Ba't hindi mo kinoconnect? Ba't di mo pag-connect-connectin? Parang may nasasayang na... May nasasayang na ano dun sabi niya. Ano yun? Advisor ka yun. Pag may mga ano ko, may mga decision making. Oo. Sa kanya ako tumatakbo. Kahit tayo Sir Buddy? Kain. Teka. Si wife mo. Nahiya po sila eh. Eh, Tayo na lang, okay lang. sige. Yung anak mo ngayon, ilang taon? Ano po, isang 7, saka magtutu. Bata pa. So, again, kasama pa rin natin si Glenn Ford. At ngayon ay nakita natin yung farm. Impressed ako. Impressed Sir ako Buddy. doon sa system, yung objective mo. Ayun, thank you po Sir Buddy na pumunta kayo bilang matagal ng fan ng agribusiness. Na, ayun, agad-agad pumunta kayo. Tapos gusto ko lang din i-share sa inyo na hindi naman po ako nagpa-feature para magbenta ng goat sa inyo. Genuinely in my heart po, gusto kong i-share sa inyo kung paano mapapadali yung pag-aalaga ng goat na hindi ka pagod, hindi ka maraming gastos. Tsaka marirecycle mo pa yung basura sa lugar niya. Ayun po. Sana po natulungan ko yung mga gusto magkambing, nahilig din talaga, na hindi sila mamamatayan kasi scientific yung approach, na mayroong mga factors na hindi mo aalisin para maging healthy pa rin sila. Again, gusto ko lang ulitin yung paano mo binuo yung yung basis mo scientifically dito, especially dun sa feeding. Apo. Siyempre sa experience muna, nakita ko kailangan talaga nila ng greens. Dati, dahil wala akong malaking hektaryang lupa, though yun pa rin ang the best. Kung meron kang gusto mag-farming, bigger land, the better. Yeah. Pero dahil wala po tayong ganun, limited tayo sa budget, limited tayo sa time, tsaka sa labor, imbis po nakukuha na ako sa labas ng mga greens, naisip ko mag-produce ng sarili. Yeah. Which is ano naman, 7 to 10 times siyang mas mabilis tumubo kaysa sa grass. Though kailangan mo pa rin yung extra fiber ng grass tsaka ng tree leaves para hindi mamatay yung kambing. Yeah. Pero tataba sila, dadami sila. At the end of the day, agribusiness, how it works, kikita ka po. Yeah. Yun po yun. So yung technology behind ito yung greens mo is composed ng 80% na duckweed and azolla plus 20% na tree leaves and grass. Okay. And grasses, yun yung 100%. Tapos yung 100% na yon, i-combine niya ngayon sa another 50% naman. Apo. So magiging 50% na itong greens, Apo. 50% naman na concentrate, which is ang gamit mo yung Rice bran. Apo. rice bran. So para makompleto yung nutrients requirement ng goat. Plus, pwede mag-add sir. Add Yes. ko lang kailangan nila ng salt. Kaya ang sa akin, Yeah, may ginawa salt. ko, Yung block yung nakasabit na block para convenient na. Tsaka tubig. and tubig. Yun lang, simple lang po talaga sir buddy. Tapos kung makita nyo, okay na yung mga kambing natin. Ang natuwa ako kasi sabi ko nga sa'yo, first time kong makita sa goat
itong duckweed and asola. Opo. Kasi lagi ko yan nakikita, pakain sa isda, Opo. sa chicken, sa duck, no? Mm-mm. So, nagulat ako na, pwede rin pala sa Pwede po. Tsaka, goats. ang dami nyo masisave. Yeah. Quality. Yun ang bottom line. Opo, Dahil- daming masasave. aside from na nakatipid ka ng feeds, no? Which is ilang percent yung feeds na natipid mo? 50% or more? Sa 70%? Kung sa feeds po kasi yung sa tulad ng rice bran or any bot feed na for goat, Yung, hindi talaga pwedeng puro ganun lang. di ba? okay. Pero po in terms of nutrient, Mhm. nakatipid po tayo dahil mas mura yung rice bran. Kinukuha na natin yung proteins dito sa floating. Dito sa, okay. Hindi ka na bibili ng soya, Mm-mm. hindi ka na bibili ng alpha hay kung meron na na imported. Ano pa ba yung mga ano? Hindi ka na mangungumpay ng ipil-ipil. Ipil-ipil na po kasi ng katapat nito. Eh. Oo. Yan po. So, ang term mo is floating plants? Opo, protein Yan. plants. Okay. So, at the same time, amazing din, nakikita niyo yung buong farm. Akala mo mga scrap. Hindi mga basura yan. Ayan ay mga patubuan ng mga duckweed and Asola. azola. Tsaka Ayan. katabi lang po ng... And katabi lang ng goat farm. Hindi siya malayo. And kumakain po, makita nila. Oo. So Tsaka- yun, grabe. Lahat ng basura ng main business, which is yung tracking, mga gulong, Paleta. mga paleta, lahat yan nagamit lahat dito sa farm. Opo. And impressive kasi yung mga ibang mga property na nakatiwangwang lang dyan ay nakaplano For expansion. for expansion. I hope na in the near few years from now, Yes, but, na nakuha mo na yung gusto mong laki, yung dream mga po. yung dream para dito sa farm. Sana po. Thank you so much talaga Thank you, sir. sa pag-invite sa amin. Thank you po sa pagpunta. Yep. Idol. Parang nakakita ng artista eh. Big fan po eh. Ako sa channel niya. Salamat. Ako lang to. Salamat po. Salamat. Okay. Thank you talaga. Sir Buddy, thank you. Yep. Hindi ko inakala, Sir Buddy, na nung pinapanood ko kayo sa office na tuwing lunch break. Tapos ngayon, kasama ko. Nakakatawa lang. Sarap ko sa feeling. Yan nga. Pero yun nga, gusto ko talagang talaga i-share yun, Sir Buddy. Sana may matulungang iba. Yeah, marami yan. Tingin niyo po. Madami yan. Kasi Madami mas yung nagkaroon ako ng magkakagusto. time sa family ko. Nung Dito. tinayo ko to. Talaga. Dati lagi kami kumukuha sa labas. Hindi naman tumatanda. Ubos ang oras mo doon sa Ubus oras po. Tapos kumpay. sira pa yung sasakyan ko dahil sa gulo. Ganyan. Though kailangan, kung wala po yung sa kabila ko, kailangan ko kung lumabas pa rin. Eh, nandun naman. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.